speaker ka pala. Wala akong speaker. Kaya man ako yan. Walang speaker. Wala akong Bluetooth speaker. Nakalimutan ko. Nasa tindahan yung Bluetooth speaker. Magandang umaga sa Pilipinas. Good morning everybody. Ito mas speaker yun? Oo, may ano. Malaki. Putang na sobrang laki naman yun. JBL. Pwede, sige, tingnan natin. Nakakatawa to. Pero sobrang laki speaker din sa gilid. Magandang umaga sa Pilipinas. Good morning everybody. Ako ay nasa ibang lugar muna pansamantala. Ako ay nasa ibang lugar muna. Sarap. Napakasarap ng buhay. Kain akong pansit. Ano to eh? Sabi ko kanina, pagtingin ko rin sa kusina. Uy, sakto. Lalaki mi. Pagtingin ko sa rep, may ganito. Tapos nakita ko ako na nag-iinit. Tangan ng laki niyan. Salang natin. Okay, paano mo na lang? Tingnan natin kung maganda labas niyan. Ay, sarap ng buhay. Mode daw, mode tapos Ano daw? The Bluetooth device is ready for connection. Yeah. Yeah, salang natin, Bluetooth. initin. Okay, initin mo. Habang Anong pa? Sorry, nawala. Ano, kinonekta ko lang sa Bluetooth. Tapos yung, nakakatawa to. Yung Bluetooth speaker na yun, putang ka na laki. Yun sa akin, di ba, JBL kapraso lang. Ito, laki. Ang pangalan, Party Box. Makita mo rin sa camera. Putang ka na. Laki. Ngayon yun. Putang ka na. Pagkasumalang kayo sa akin ng live, yung boses nyo, dadagundong dito sa buong lugar. sa Ano tawag dyan? Sa viewers mo, ano pa gagana? Ha? Oo, sa viewers gagana. Sa akin hindi. Okay lang yan. Kasi yung ano ko, papasok lang dito eh. Good morning everybody. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Sarap ng buhay. Sarap. Good morning, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Sige. Parami lang muna tayo ng kapraso ng viewers. Tapos, yung mga gusto umakyat sa live, huwag kayo man-intimidate sa speaker. Mas importanteng masagot yung tanong nyo kaysa sa hiya-hiya. Nasasalang kayo sa ano. Wala akong tissue. Flat yung gulong? Flat. Good morning. Good morning. Darwin Barba. Good morning. Magandang umaga sa mga taga-Iglesia ng Cristo. Morning sa inyo. Okay. Meron ng isang gusto umakyat sa live. Salang natin to. Jake. Ako din add guest. Isa pa, Jake, akit ka uli. Request ka uli na makakakit. Okay. Okay lang yan. Magkano na naipon ng Project 1M? Huling bilang ko, 550,000. Bumaba tayo ng bahagya kasi isang buong buwan napakamahal ng karne. So, kinailangan naming magtaas ng presyo. Halos walang kinita ng isang buwan straight. Tapos, syempre, nagbayad tayo ng empleyado. Usual naman yun. Usual na expenses yun. Bayad ng empleyado, bayad ng pwesto, bayad ng accommodation, ilaw at saka tubig. Tapos, bumili pala ako ng karne worth 47,000. Bumiling karne worth 47,000. So, we're in good shape. Maalagwa, umuusad. Matras lang nakapiraso kasi nasa 600,000 noong nakaraan. Sa dami ng binayaran. Pero, good investment naman, lalong-lalo na yung sa karne. 47,000 ang inilabas ko para sa karne. Imagine, no? Tangin na, no? Ay, nakita nyo, Pilipinas. Parang kahapon lang sumala ako sa Tondo, piso lang yung dala ko. Tapos sumala ako sa Project 1M, 50 million lang yung dala ko.
Ngayon puta, 550,000 yung pera, tumungtong na nga ng 600 yan, bumaba lang uli. Parang kahapon lang, wala pa isang taon yan. Wala pa isang taon. Sabi ng isa, mahal talaga karne, umuulan pa. No nga eh. Good morning everybody. Tatanong kung hiring. Hiring ako. Pero ito problema nyo, lalo na sa mga nasa Iglesia ni Cristo. Panggabi ang trabaho, Lunes hanggang Linggo. Baka hindi kayo makadalo. Kung meron namang ibang employment, kung kaya nyong i-juggle dun sa oras ng tulog ninyo, dun kayo dadalo, walang problema. Pero ang problema, yung ano, baka hindi kayo makadalo. Ako, pinagmamalasakitan ko lang kayo. Pagka hindi nakakadalo, hihina pa na ng palataya. Alam nyo na yan. Ay, sarap ng buhay. Ang sarap ng araw sa umaga. Napakasarap talaga ng buhay ko. Napakasarap ng buhay ko. Alam niyo sana, naranasan niyo rin yung nararanasan ko. Na hindi sa dami ng pera. Wala rin eh. Kasi nagkaroon na akong sobrang dami minsan panahon. Diretso. Ngayon, nagiging maligaya ako sa konti. Ang sarap ng buhay ko, sobra. Napakasarap ng buhay ko. Wala akong kaproblema, wala akong sakit ng ulo na tumatagal ng masyadong matagal. Lahat ng problema, resolbado. Hindi ako aandap-andap, hindi ako kakaba-kaba. Sana nararamdaman nyo rin yung ganito. Sana na-experience nyo rin to. Anyways, sige, salang na natin sa Jake, akit ka uli. Sarap ng buhay. Yung mga gusto umakit sa live, nandito yung 4 na square sa... Dito pala. 4 na square andyan. Tapos andyan yung option para mag-request kayo na umakit sa live. Game, Jake, akit ka na. Good morning, Jake. Ay, good morning, Idol. Oh, ba't nawala? Dali, nawala yung ano. Good morning po. Morning, brother. Dahil lang. Ayusin ko lang sandali yung speaker. Nawala yung nagkakakonect ko sa speaker. Diyan ka lang. Dali, hold ko lang muna. Dali. Sige po, sige po. Party box 3,000. Yun, connected. Hello ka uli. Oh, hello Idol, hello po. Magandang umaga, brother. Okay lang, kaya mo na, ipagtatawag mo na lang. Sige. Ano Hello tanong po. mo, brother? Hello. Okay na. Okay na po, okay na po. Ayos na, brother. Ano tanong mo? Bale, isang ano po, isang pasasalamat sa ano, sa mga mensahe mo, Idol, kasi mula nung sumabay ako sa iyo, nakita ko yung changes. So, okay naman po kasi yung inumpisahan kong business is yung sa binhi po ng mais dito kasi more on farmer po dito sa amin sa Isabela po eh. Ang galing. Oh. Opo, so bale nakakuan naman po, naka-establish na po. So halos mula po sumabay ako. Actually, Idol, nung sinimulan mo yung nung nandun sa Tondo ka, nag-start na po ako doon. So bale operating na po siya magdadalawang taon. Okay. So may mga kwan naman na po, may naipon na po na konti. Hindi pa nakakarating doon sa project mo, nakasabay diyan sa project mo, pero at least po may naipon na po. So ang kwan ko po ngayon since po siya seasonal. Sa isang taon po kasi 2 beses lang po kami makakabenta. Kasi yun po yung season ng taniman sa isang taon. So ngayon iniisip ko po, brother, na baka pwede akong papasok ulit diyan sa mag-additional na restaurant din po yung target ko. Kung ano po yung ipapayo mo sa akin. Ito suggestion ko sa'yo, brother. Kailangan mong alamin kung gaano kalaking oras ang kinakain yung negosyo mo. Kasi pag pumasok ka sa restaurant, masyadong malaking pera, masyadong malaking oras ang kinakain dito. Kung restaurant, pero kung kare-karenderya, syempre, barya-barya lang muna sa umaga. Opo. Yeah. Kailangan mong alamin kung gaano kalaking oras ang kinakain yung mismong negosyo mo. Kasi ang magiging problema mo dyan, doon sa panahon na tagbentahan, nung kung ano man yung ibinebenta mo,
mauubusan ka ng oras para dun sa isa pang negosyo mo na yun na nga yung kainan. Ngayon, kailangan mong balansehin yung dalawa kasi ang magiging sakit ng ulo mo dyan, mawawalan ka ng oras sa bago or worse, mawawalan ka ng oras sa luma dahil may bago kang ginagawa. Mahahati ay isip mo. Ang Opo, pwede opo. mong gawin, magparami ka muna ng pera. Tapos, habang nagpaparami ka ng pera, kapag kasapat na yung dami ng pera mo, dun sa panahon ng tagtumal dyan sa mismong negosyo mo, dun mo ngayon simulan agad-agad yung mismong negosyo na gagawin mong pagkain. Tapos alamin mo na kaagad kung ano-ano yung mga sakit ng ulo, ano-ano yung mga problema, saan-saan kumukuha ng mga supplier, para ma-delegate mo na kaagad yung mismong ginagawa dun sa ibang tao, sa mga empleyado mo. Kasi hindi mo gugustuhin maipit dun sa isang trabaho na malaki yung kinikita mo, na malaki din yung oras na kinakain, tapos isa pang trabaho na malaki rin yung oras na kinikita pero hindi masyadong kalakihan yung kinikita. Malaki yung oras Opo. na kinakain pero hindi masyadong malaki yung kinikita. Kasi sa umpisa, pag magsisimula ka ng kainan, brother, nandun ka pa lang sa punto ng pagpapakilala eh. Ang ibig sabihin nun, Opo. kailangan ka munang magtiyaga ng katumalan, pero habang tumatrabaho ka, tapos ang dami-dami mong ginagawa, wala masyadong bumibili ng paninda mo sa umpisa. Kailangan mo munang tiisin yung panahon na yun ng katumalan hanggang dumating ngayon sa punto na yung negosyo mo self-sustaining. Paano self-sustaining? Yung mismong mga regular customer mo, ang target mo dapat, yung mga bagong customer na kumakain sa'yo, ma-convert mo papuntang regular customer. Hanggang dumating na ngayon sa punto na kaya na nung mga regular customer na bayaran lahat ng bills mo. Yun ang dapat tina-target mo. Kasi may mga iba, ang tina-target, puro bagong customer, bagong customer, bagong customer, bagong customer. Tapos hindi na bumabalik yung mga luma. Ang nangyayari tuloy, nahihirapan sila sa kababayad ng bills. Kasi ang nangyayari, yung mga bago, nagdidwindle down yan, nauubos yan eh. Paano hindi mauubos ang mga bago? Dapat yung mga bago, i-convert mo papunta papunta sa mga regular customer. Ibig sabihin no, kay kwentuhan mo, kakamustahin mo, etc. etc. Tapos sasarapan mo yung luto mo, ang presentasyon maayos, dapat ang portioning madami. Yung kung ano man yung makakapagpatuwa sa mga customer mo para bumabalik sila paulit-ulit, pabalik-balik, para yung mga regular customer mo, sila na ngayon ang bubuhay dun sa negosyo. So uulitin ko lang uli, re-recap ko lang uli kasi masyadong maraming information yun. Kapag ka Opo. magsisimula ka ng bagong negosyo at yung negosyo mo ngayon seasonal, pagkatapos ng season ng mismong negosyo mo na malakas, dumiretso ka na kagad sa pagsisimula ng gusto mong mangyari, which is yun nga yung kainan. So unang-una, dumiretso ka na kagad. Banata mo na kagad. Pero dapat barya lang. Barya lang muna. So umpisa, Opo, konti-konti lang muna. Huwag masyadong marami. Opo. Ang target mo, dapat dumami yung mga regular customer, pabalik-balik sila. Tapos, make sure na bibilisan mo yung proseso, bibilisan mo rin yung pag-aasikaso sa mga customer para wala kang customer na nasasayang at halos lahat ng mga customer na kaya mong i-convert papuntang regular customer, nako-convert mo. Sa ganon, tuloy-tuloy nang pumapasok sa iyo pera. Pag tuloy-tuloy nang pumapasok sa iyo pera, mag-hire ka na kagad ng empleyado para sila gagawa ng mga bagay na hindi mo gusto. Kasi tungkol sa pagkain, brother, maraming parte niyan hindi mo talaga magugustuhan. Maaaring ang gusto mo dyan yung pagluluto, pero di mo gusto yung paghihiwa. Maaaring naman ang gusto mo yung paghihiwa, pero di mo gusto yung pamamalengke. Maaaring gusto mo yung pamamalengke at paghihiwa at pagluluto, pero di mo gusto yung pagbebenta. Sa ganun, kailangan mo nang i-delegate yung mga bagay na hindi mo gusto dun sa mga tao mo. Sila na dapat ang gumagawa dun para sa'yo. Para hindi ka na burnout kasi ang hindi mo gugustuhin dyan, naipit ka dun sa dalawang negosyo na parehas namang maayos at kumikita. Ang problema, nababurnout ka na, tapos tinatamad ka rin sa parehas na negosyo. Kuha mo yun, brother. Opo. Salamat, brother. Salamat po. Bale yung ano naman, opo. Bale yung ano ko naman, brother, is yung, tama po yung sabi mo na mag-start lang muna ako dun sa maliit muna. Kasi talagang yung ano po, yung ano yun, space nung time talagang malayo po kasi. Kaya sabi ko, baka Gano'n ba kalayo? pwede. As in, ilang buwan ang pagitan mula sa isang season papunta sa kabila? 3 buwan? 4 po, 4 hanggang 5. Eh, kaya mo nga talagang magkainan pagka ganun kahaba. Kaya mo magkainan, brother. Gano'ng Opo. katagal naman ngayon yung panahon ng bentahan? Doon sa, di ba? Mula doon sa panahon na tapos yung panahon ng bentahan, papunta sa susunod na Opo. panahon ng bentahan, 5 buwan. Gano'ng katagal yung Opo. panahon eksakto ng bentahan? Ang pinakamatagal niya is halos umaabot ng 3 buwan pero yun na yung pinakamatagal niya, brother, yung hanggang 3 buwan. Pero madalas 2 buwan, gano'n. Opo, 2 buwan, yun na po. Ayos lang.
Yung negosyo mo, pwede mong ipahawak sa ibang tao sa loob ng 2 buwan, tapos balik ka uli ron sa bakbakan uli pagkatapos ng Opo. 2 buwan na yun. Pwede. Kaya yun, brother. Kaya mo yung Opo. pull off yun, babanatan mo lang, gagalingan mo lang. Ito tip ko sa'yo, Opo. brother. Huwag kang kukuha ng, eto 3. Huwag kang kukuha ng kamag-anak para magbabantay ng tindahan mo. Huwag. Sasakit ang ulo mo dyan. Huwag kang kukuha ng Opo. kaibigan. Huwag ka rin kukuha ng kakilala. Dapat ang mga empleyado mo doon sa tindahan, mga taong kaya mong i-dispatcha pag kailangan ng tanggalin yung tao. Pag ninanakawan ka na, pag hindi sumusunod sa'yo, pag masakit na sa ulo, hindi mo matraining ang tao, matuto ka ng konsepto, ilaglag mo na. Kasi sasakit Opo. ang ulo mo dyan. Ang problema dyan, doon sa panahon ng bentahan, meron ka ngayon sakit ng ulo, which is yun nga yung empleyado mo, doon sa kabilang negosyo. Hindi mo gustuhin yun. So, Opo. kailangan dyan, yung mga empleyado mo, pambaragan. Siguraduhin mo na yung mga Opo. empleyado mo sumusunod sa'yo, tapat sa'yo, at hindi ka ninanakawan. Kuha mo yun? Opo. 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 Tapos isa pa, last na, huwag mong papahawak pera mo sa iba. Opo. Ikaw lang Opo. ang hawak ng pera mo. Huwag mong papahawak ang pera mo sa iba. Uulitin ko, huwag mong papahawak pera mo sa iba. Huwag mong tangahan para isiping pagtatapatan ka ng tao na pinapahawak mo pera mo sa iba. Napakabihira ng mga tao na nagtatapat pag nabigyan ng pagkakataon na pahawakin ng pera. Napakabihira niyan. So I strongly suggest huwag mong pahawak ang pera mo kahit kanino. Ikaw lang dapat ang humahawak ng pera mo. Lagay mo sa isang bank account. Doon ang diretso ng lahat ng kaperahan mo. Sa tindahan man o doon sa isa pang negosyo mo. O mo? Opo. Opo. Okay. Maraming salamat, brother, dahil sabi ko nga, dahil dito sa project mo, dahil dito sa content mo po is nakaipon po ng konti, parang nakaahon, nakalis doon sa rat race dahil dito sa kwan mo, brother. Mula pinalo Congratulations, kita. brother. Congratulations. Opo. Kaya sobrang blessed po na merong katulad mo po dito sa social media na ganitong content po. Talagang marami pong natututunan. Sobra. Ayos. Grabe. Saludo po ako sa iyo, idol. Kaya idol na idol po kita. Salamat, brother. Sa pagsabay po po dito Standby sa kayo ano sa mo. lahat ng mga audience. Standby kayo. Magpapatawag ako ng mga umuusad na ang buhay sa Project 1M. Preferably yung mga negosyante. Standby Opo. kayo. Magkakaroon tayo ng pagpupulong sa AGC 6. Ngayong Wednesday yun. Short notice ito. Ang dahilan kasi ang kailangan ko dito yung mga taong may pera at saka may oras. Hindi ko kailangan ng mga taong pansamantala. Hindi ko kailangan ng mga taong ipit sa oras at ipit sa pera. Magkakaroon tayo ng malawakang project. Iniisip ko na simulan ito sa within Rizal at saka Metro Manila areas lang muna. Makakatulong tayo sa sobrang daming tao nang hindi masyadong malaking pera ay nilalabas. Kasi hindi talaga ako fan ng pamimigay ng pera. Hindi talaga ako fan ng pamimigay ng pera. Nakita mo yung nangyayari sa'yo ngayon, di ba? Pwede kang bigyan ng pera ng kung sino-sino. Pero alam mong hindi ka alagwa katulad ng pag-alagwa mo ngayon. Congratulations sa'yo, brother. Andun ka na. Opo. Ingatan mo lang ang sarili mo, brother. Baka kasi Opo. sa dami ng pera, malunod ka na baka sumalang ka sa pagsusugal, sa drugs, sa babae, sa inom, sa bisyo, sa kahit na anong bagay na nakakasama. Stay away from vices. Uulitin ko, stay away from vices. Iwasan ninyo lahat ng bagay na alam ninyong nakakasama at pwedeng maging bisyo sa inyo. Diyan kayo Opo. babagsak. Kay babae man yan, o sugal, o inom, o barkada, o pamilyang sobra-sobra na yung bigay ninyo sa pamilya nyo, diyan kayo babagsak. Mag-iingat kayo sa mga bisyo. Okay? Opo. Salamat, Okay. brother. Yun nga, brother, at least kahit papano naipapel ko na po yung binhi na yun, nakapangalan na po sa akin. So, yun po yung sobrang pinapasalamat ko din sa Panginoon at sa mga katulad mo kong content creator talaga na napakalaman lahat po ng mga advices sa social media. Kaya salamat. brother. Salamat po. Maraming salamat ng grabe. Good morning sa'yo, brother. Sige po. Pahinga ako ng maluwag. Sarap. Unang balita pa lang yun. Ang sarap. Ang sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Unang balita pa lang yun. Empanada. Akin na muna yung ano ninyo, yung box ninyo. I-promote natin yung empanada. Bukas na. Sunday. Oh. Sarap. Napakasarap ng empanada. Ayan, tissue oh. Ang ingat! Ang ingat! Opo. Gusto ko igawa kasi durog na. Ang ingat! Ang sarap. Napakasarap ng buhay. Wala tayong bago.
Red Beliaza. Ganda na tanong na itong isa, oh. Very general. Pero marami dumadaan sa ganito. Sabi, teka lang, brother. Dahil Red, good morning. Kamusta ka? Brother, good morning. Ilang ulit Taga tayo saan ka? nakakita. Kamusta brother? Kamusta dyan sa mga viewers natin? Eto, maligaya. Yan sana all. Eto brother Kaya mo na, dali, mabilis lang to. Sagutin ko lang tong isa, ang ganda nitong tanong niya eh. Boss, ano pong sige. gagawin ko sa magulong isipan ko ngayon? Ganito. Ito malupit. Ito malupit na advice. Consider this as an advice. Advice ito. Pag magulo isip mo, kuha ka papel, kuha ka ballpen. Sulat mo kung bakit magulo isip mo. Pag naisulat mo eksakto kung anong dahilan, kung bakit magulo isip mo, halos naresolba mo na yung gulo ng isip mo. Kasi malalaman mo rin dun kung ano solusyon dun sa kaguluhan ng isip mo eh. Kung ang kaguluhan ng isip mo, ang dahilan pamilya, ano ba talaga eksakto ang dahilan kung bakit magulo isip mo tungkol sa pamilya? Sino dun sa mga yun na nagpapagulo ng isip mo? Anong dahilan kung bakit niya ginugulo isip mo? Ngayon, malalaman mo ngayon kung solusyon ba yan, kung ano yan, kung problema ba yan o sitwasyon. Lahat ng problema may solusyon. Pag ang problema walang solusyon, hindi problema yan. Ang tawag dyan sitwasyon. Ang gagawin mo sa sitwasyon, pagagaanin mo na lang. Pagagaanin mo. Kuha ka papel, kuha ka ballpen, linawin mo eksakto ano ba dahilan bakit magulo isip mo. Ano dahilan bakit magulo isip mo. Pag naisulat mo sa papel yan, ng malinaw, maliwanag kung sino, ano, kailan, paano, saan, halos naresolba mo na yung problema. Yun ang sagot ko ron. Sige, brother, go! Ano Okay. tanong mo? Munti ka na akong kumuha ng bagong bagong caller. Wala ka pa kapalit tanong. Ganito brother, no? Based dun sa research sa Southeast Asia, no? Isa ang Pilipinas sa pinakamataas na gambling. Pagdating sa disiplina, maraming Pilipino nakakahanap ng paraan para magsugal. Paano ba maililihis yung tamang disiplina pagdating sa pera to improve themselves, financially freedom, ma-attain nila, anong pwede nilang gawin tungkol dito? Ganda ng tanong. Yung mga sugarol, paano mako-convert papuntang mayayamang mga tao? Yes. Disiplina. Hindi ganun kakomplikado yan, brother. Kung yung mga tao gumagawa ng paraan para makapagsugal, edi gumawa ka ng paraan para magkapera ka. Ganun lang yun. Tanggalin mo yung sistema ng sugal. Ngayon, tatanong mo, paano mo matatanggal yung sugal sa sistema? Hindi ganun kakomplikado rin, pero mahirap. Pag sinulat mo sa papel, di ganun kakomplikado. Madali yan on paper. Pero ang pinakamahirap dyan, disiplinahin mo yung sarili mo na matanggal yan sa sistema. Paano gagawin? Gawin mong busy yung sarili mo sa paggawa ng pera. Yun. Gawin mong busy yung sarili mo sa paggawa ng pera. Ngayon, pag may sobra ka pang oras, gawin mong busy yung sarili mo sa pamilya. May sobra ka pang oras, gawin mong busy yung sarili mo sa iba pang bagay na pagkakakitaan. May sobra ka pa ring oras, gawin mong busy sarili mo sa Diyos. Tignan na lang natin kung may oras ka pa para magsugal pag sobrang busy mo na. Tignan nyo, ito hindi nyo lang naintindihan Pilipinas eh. An idle mind is a workshop of the devil. An idle mind is a workshop of the devil. Kung hindi nyo napapansin, pag hindi ka busy, doon ka nakakaisip ng lahat ng klase ng katarantaduhan. Pag hindi ka busy, diyan mo naisip magsugal. Pag hindi ka busy, diyan mo naisip na punta sa mga tropa para mag-inom. Pag hindi ka busy, diyan mo naisip magbate. Pag hindi ka busy, diyan naisip manood ng porn, kumantot ng kung sino man, makipag-chat sa kung sino man. Diyan mo naiisip lahat ng katarantaduhan mo kapag hindi ka busy eh. Ano ibig sabihin? Para mabisi ka, gumawa ka ng paraan na pagkakabisihan mo na productive na bagay at nang hindi yung katarantaduhan yung kuyumag ng utak mo naiisip mo. Diba? Ganon. Yun na simpleng konsepto ron. Hindi ganun kakomplikado. Pag nilagay mo sa papel, ito problema. Kapag pinipilit mo talagang gumawa ng paraan para makapagsugal, o makapambabae, o makapag-inom, o kung ano man yung katarantaduhan mo, na ayaw mong ilaan yung oras mo sa kapakipakinabang na bagay at gusto mo talagang ipilit yung sarili mo sa ganyan. Wala, mahihirapan ka talaga pagka ganyan ka. Tinan mo, katulad sa akin, di ba? Nakita nyo naman dati, adik na adik ako sa Yossi.
Alam niyo naman yung gaano ako ka-addict sa sigarilyo dati, puta. Nanin yung sigarilyo ko ngayon, habang sumasagot ng tanong. Maya-mayang konti, nandiyan na yung kasunod. Sisindihan ko, gamit din mismo yung Yossi na umaapoy pa. Tapos panibago. Tapos panibago. Minsan sa isang live lang, nakaka-4, 5 stick ako ng Yossi. Isipin mo kayo kung gaano ako kalakas sa isang buong maghapon. Nung pinilit kong tanggalin yung sigarilyo sa sistema ko, puta, nilalagnat-lagnat pa ako, naglalaway pa ako eh. Pinilit kong tanggalin eh. Paano pinilit tanggalin? Ginawa kong busy yung sarili ko sa Project 1M. Na wala na akong ibang oras, kundi ito lang talaga. Mula pagising hanggang pagtulog, pagising hanggang pagtulog, pagising hanggang pagtulog. Kasi sarili ko namang hanap buhay, may nagmamaneho na nun eh. Ganon ginawa ko. Okay, ngayon, tignan mo, natanggal ko na sa sistema. Parang, di ko na nga maalala kung ilang araw na yun. Ilang buwan na yun, December ko pa yata natanggal sa sistema yun. Mula noon hanggang ngayon, di pa rin ako naninigarilyo. Mula noon hanggang ngayon, di pa rin ako naninigarilyo. Ang bigat, mabigat talaga. So naiintindihan ko yung konsepto ng addiction. Addict nga ako sa Yossi. Sabi mo, hindi naman ikaw parehas yung addict sa sugal. Putang ina mo, parehas lang yan. Parehas lang yan. Yung dopamine spike niyan sa utak, parehas. Mas malala pa nga ang Yossi eh. May nicotine rush ka pa eh. Hindi lang dopamine spike, nicotine rush pa. Oh. Mas mahirap nga yun sa akin eh. Paano ako natanggal ko? Sabi mo, influencer ka kasi. Putang ina mo, parehas lang naman tayong tao eh. Di ba? Parehas lang naman tayong tao. Ano pinagkaiba ko sa'yo? Yung kaya kong gawin, kaya mo rin gawin yun. Yung kaya mong gawin, baka nga hindi ko kayang gawin eh. Yung iba sa inyo, mas matataas pa yung pinag-aralan kaysa sa akin eh. Yun ang masasabi ko dun, tungkol dun sa ganung konsepto. An idle mind is a workshop of the devil. Pag hindi busy ang isip mo sa kapakipakinabang na bagay, magiging busy ka sa mga walang kakwenta-kwentang kaulo lang katulad ng pagsusugal. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Based naman dito sa sa other aspect naman pagdating sa business. Maraming lumalabas ngayon na traditional at saka kasi yung Project 1 traditional yan eh pag tayo ng shop. Ano naman ang masasabi mo pagdating dun sa mga cryptocurrencies trading? May maganda. Pagdating sa crypto. Basic principle. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, huwag mong ilagay yung pera mo dyan. Putang ina, sobrang basic nun. Sobrang basic nun. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo, o hindi mo alam kung ano ginagawa mo dyan, huwag mo ilalagay pera mo dyan. Napaka-basic na prinsipyo nun. Napaka-basic na prinsipyo nun. Wala nang mas ibe-basic pa doon na huwag mo ilalagay yung pera mo sa isang lugar na hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Iba, dunong-duno nga, galing-galing nga, crypto-crypto daw eh, stocks daw eh, forex daw eh. O yan, gago, tangina mo, ang bilis maubos ng pera mo. Diba? Di naman ganun ka-komplikado eh. Kung komplikado lang ang buhay, kapag nilalagay mo yung pera mo sa isang sistemang hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, aralin mo muna. Pag naaral mo na, barya-barya lang muna sa umaga. Basic principle. Yung 3 pillars pa rin ng Project 1M. Tatalinuhan mo ng gusto, sisipagan mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo ng gusto. Simple. Follow-up question, brother. Regarding naman dito sa una kong tanong, kanina mo. Marami talaga sa Pilipinas ang alam ang word na disiplina, pero napakahirap gawin. Ano-ano ba yung mga, based doon sa experience mo, ano ba yung mga steps na pwede nating gawin para ma-attain yung disiplina na tinatawag? Kasi I beg to disagree, brother. Hindi lahat alam yung disiplina. You may find it interesting, mas maraming hindi nakakaalam ng disiplina. Okay. No. Tara mo, pakita ko sa'yo. Audience, akin muna, atensyon ninyo, audience. Tigil mo na ginagawa, mag-usap tayo tungkol sa disiplina. Aalaga buhay mo rito. Sa inyo, sa pagkakaalam ninyo, mga 3 words lang hanggang 5 words. Anong ibig sabihin ng salitang disiplina? Sige, go. 3 words to 5 words lang. Ano ibig sabihin ng salitang disiplina? Tingnan mo, pakita ko ngayon sa inyo, ang daming hindi nakakaalam ng salitang disiplina. Ang dami. Iba-iba definition yan eh. Sabi ng isa, respeto daw. Sabi ng isa, pagpitigil sa sarili. Okay. Okay, babasahin ko isa-isa. Sabi ng isa, accept Jesus daw. Yun daw disiplina, accept Jesus. Okay. Tungo sa tagumpay, sabi. Ang sabi ng isa, pagmamahal sa sarili. Nakikita mo paano nag-iiba-iba na ngayon yung ibig sabihin ng disiplina. Sabi, nawala ka. Sabi, busy ako, boss. Busy ako, boss. Sumusunod sa plano, ang sabi ng isa.
Dito naman, nakikinig lang po while kumakain. Okay. Hindi disiplina yun. Disiplina, pagkontrol sa sarili ng tama at mali. Okay. Sabi, respeto sa lahat ng tao. Ang sabi, self-control daw ika ang disiplina. Pagmamahal sa sarili daw ika. Kalmado daw ika ang disiplina. Pagtitiis daw ika ang disiplina. Bigla na wala signal mo, akit kita ulit. Akit kita ulit. Yan, akit kita ulit. True to yourself, be honest to your words. Yun daw disiplina. I love you, brother. Hindi kasali sa disiplina yun. Okay. Paninindigan sa salita. Okay. Nakikita ninyo ngayon. Rule of life daw ika. Sabi. Nakita nyo ngayon. So nakita nyo na. Nakita nyo na. Yan ang napapansin niya. Ito ba? Iba-iba definition ng lahat ng tao. Yung iba pa nga, napapagkamalian yung disiplina. Akala nila, respeto yun. Hindi. Hindi. Hindi automatic na may disiplina ka, may respeto ka na. At hindi ibig sabihin may respeto ka, may disiplina ka na. Kita nyo? Hindi lahat ng tao naiintindihan yung ibig sabihin ng salitang disiplina. Hindi lahat ng tao naiintindihan yung ibig sabihin ng salitang disiplina. Ayan napansin nyo. Ito mo. Ayan. Kaya ngayon, maraming tao hindi alam kung paano gagawin yung disiplina. Hindi alam paano execution ng disiplina. Kita nyo yun? Paano mo nga naman may execute yung bagay na hindi mo alam kung ano yun? Parehas lang yan sa paghahanap ng lugar eh. Diba? Pupunta ako sa Tagaytay. Saan ba sa Tagaytay? Hindi ko alam eksakto. Makakarating ka ba ron? Diba? Parehas lang yan sa direksyon eh. Tara mo, paliwanag ko ngayon sa inyo disiplina ha, Pilipinas. Paliwanag ko ngayon sa inyo disiplina. Type yes kung nakikinig ka. Share mo muna tong post na to. Type yes kung nakikinig ka. Tapos lahat ng muna ng mag-yes, yun muna yung nag-share ng post. Paliwanag ko sa inyo disiplina. Ito alagwa buhay mo rito. Matiwala ka sa akin. Type yes. Akin muna lahat ng atensyon. Pakinggan nyo muna ako. Mapapakinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Sige. Type yes muna. Lahat ng nag-share nitong post na to, kayo yung mag-type ng yes. Pakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng disiplina. Sorry. Sige, okay. Ayos, marami-rami na nag-yes. Na-share na ba yung post? Okay. Share nyo muna itong live ko. Maraming tao matututo. Alam nyo naman, wala naman akong kinikita rito. Alam nyo na yan. Okay, sige. Usap tayong disiplina. Ano ba ang ibig sabihin ng disiplina? Ano ibig sabihin ng disiplina? Sa akin ang disiplina hindi ganun kakomplikado. Daan. Daan yan, daan. Ang disiplina, daan. Daan papunta saan? Kung ano man yung gusto mong marating. Yun na mismo. Ang disiplina, daan yan, daan. Saan papunta? Sa gusto mong marating. So dapat, unahin mo muna kung saan mo gustong makarating. Tsaka mo ngayon ikakabit yung traits o yung daan kung paano ka makakapunta ron. Tsaka mo ngayon makikita ano-ano ba rito yung daan para makarating ako dun sa kung saan ko man gustong makarating. Yun ang disiplina. Kasi tinan mo, pansinin mo, sabi nung iba, self-control daw ika-disiplina. Yung self-control, pag wala kang goal, wala kang gustong marating, kinokontrol mo lang ang sarili mo, ang tawag dyan, self-torture. Tinotorture mo lang ang sarili mo, na pinipigilan mo yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong mangyari nang wala namang dahilan kung bakit mo ginagawa yun. Self-torture lang yan. Yung self-control, pag wala kang goal, pag wala kang gustong marating, wala kang gustong maabot, self-torture yan. Tinotorture mo ang sarili mo, pinahihirapan mo ang sarili mo nang hindi mo naman alam kung bakit mo ginagawa at wala kang eksaktong dahilan. Kita mo yun? Alam mo, Pilipinas, matuto ka ng konsepto ng disiplina. Ang disiplina, uunahin mo muna kung ano gusto mong marating. Tapos, tsaka mo ngayon malalaman kung ano-ano yung kokontrolin mo sa sarili mo tungkol sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo para makarating ka doon. Dalawa yan. Isang daan na kailangan mong kontrolin lahat ng gusto mo. Alang-alang na makarating ka rito. At tsaka isang daan na kailangan mo pa rin gawin kahit hindi mo gusto para makarating ka rito.
Dalawa yan, two-way street yan. Two-way street. Kailangan mong kontrolin yung sarili mo sa mga bagay na gusto mo para makarating ka ron. Tapos kailangan mo rin kontrolin yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo gustong kailangan mong gawin para makarating ka ron. Yun mismo. Hanap ka na ibang definition, mas maganda pa kesa dun. Yun mismo. Kailangan mo ng kung saan mo man gustong makarating. Ngayon, itong may mga bagay na gusto kang mangyari. Alam mong hindi makakatulong sa'yo. Lalaglag mo ngayon yung mga yan. Makakarating ka rito. Pero, kailangan mo rin gawin yung mga bagay na hindi mo gusto. Na alam mong kailangan mong gawin para makarating ka rito. See? So ano ibig sabihin? Pag kailangan mong gumising ng maaga para sa negosyo o para sa employment mo, gumising ka ng maaga, disiplina yan. Pero pagka naman panggabi ka, hindi ka pwedeng gumising ng maaga, mabibitin ang tulog mo. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong morning person ka, wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng gumising ng maaga kapag panggabi ka kasi nga mabibitin ang tulog mo. Kita mo? Yun ang disiplina. So, kahit morning person ka pa, pag panggabi ka, wala kang choice, i-adjust mo body clock mo. Nakuha nyo ang Pilipinas? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Type yes nga kung maliwanag sa inyo. Maliwanag sa inyo. Natumbok mo na naman, boss. Yan ang ibig ko sabihin sa inyo. Nakita nyo ang Pilipinas? When you break things down, meron tawag si Tito Boy dyan, Tito Boy Abunda. Deconstruct. Yun ang tawag niya. Deconstruct. Pag diniconstruct mo yung mga ideya, makukuha mo yung pinakakabuod-buuran ng ideya. Ang problema, ang maraming mga tao hindi nagdi-deconstruct. Basta narinig nila salitang disiplina, ikinakabit nila sa sarili nila na hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin nun. Yun ang problema. Pag hindi mo naintindihan yung salitang disiplina, paano ka makakapag-apply ng tamang disiplina sa katawan mo? 'Di ba? Paano ka makakapag-apply ng tamang disiplina sa katawan mo kapag hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng salitang disiplina? Akala nung iba, basta gagawin mo lang yung bagay na hindi mo gusto, yung disiplina yun. Hindi. Kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo gusto na kailangan mong gawin para dun sa ideya, para mangyari. Yung goal mo mismo. Kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo gustong gawin na kailangan mong gawin para makarating ka doon. Pero yung mga bagay na gusto mong gawin, kailangan mo rin pigilan ng sarili mo sa paggawa nun pag alam mong hindi makakatulong doon at pag makakaistorbo doon. Yan ang disiplina. It's a two-way street. Two-way street yan. Parehas ng kalsada, di ba? Isang papunta, isang pabalik. Parehas. Follow-up question, brother. Sorry, bagay kumakain ako. Sige lang. Paano sumabay sa Project 1M? Ano principle? Ang principle ng Project 1M, tatlo. Yung disiplina na kailangan. Una, tatalinuhan mo ng gusto. Kahit na ano pa hanap buhay mo, empleyado ka, o negosyante ka, o freelancer ka, o investor ka, kahit ano ka pa, tatalinuhan mo ng gusto, aralin mo ng gusto yung pinapasok mo. Kahit employment yan, kahit construction worker, kaya mo umalagwa. Kahit construction worker ka, kaya mo umalagwa. Kahit magsasaka ka, kaya mo umalagwa. Eh, nakita nyo kanina, nagbebenta ng pataba. See? Nakita nyo? Ngayon, hindi naman gano'n komplikado eh. Una, tatalinuhan mo ng gusto. Aralin mo ng gusto. Pangalawa, sisipagan mo ng gusto. Kasi kahit anong aral mo, pag hindi ka kumikilos, walang kwenta. Katulad nito ni Mila Mapusaw, sabi niya, tangina mo. Tangina mo rin. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Pakyo ka, putang ina ka. Wala kang pakinabang sa lipunang hayop kang impacto ka. Basura ka ng lipunan, lintik ka. So una, tatalinuhan mo ng gusto. Pangalawa, tatrabahuhin mo ng gusto. Pangatlo, mag-iipon ka. Mag-iipon ka. Kasi kahit anong sipag mo, hindi ka nag-iipon, paano ngayon ang mangyayari? Hindi naman pag-iipon, tungkol lang sa pera eh. Tungkol din yan sa talino eh. Ang sipag mo ngang umalam, ang sipag mo ngang mag-aral. Tapos pag nasadla ka dun sa mga sitwasyon, hindi mo tinatandaan kung paano mo na-resolba, para kang bago ng bago. Para kang bago ng bago. Yan ang napansin ko eh. Alam mo, may mga tao akala mo bago ng bago tungkol doon sa mga problemang na sasalungan nila sa buhay. Pinakamagandang halimbawa yan, yung tungkol doon sa yung tungkol sa pamilya.
tungkol sa pamilya. Alam mo na nga, ginagarapal ka ng pamilya mo, utang ng utang sa'yo, hindi ka binabayaran. Tapos para ka bago ng bago, tuwing na lang nangungutang, pinapautang mo. Ano, kalokohan yun. Diba? Alam mo na nga, hinaharabas ka ng pamilya mo tungkol sa pera. Tapos ikaw naman, bigay ka pa rin ng bigay kahit alam mo, kinakapritsyo na lang ng mga kamag-anak mo yung pera. Tapos magrereklamo ka ngayon, wala kang pera, uuwi ka ng Pilipinas. Normal yan sa mga OFW eh. Uuwi ng Pilipinas, balik uli sila sa wala. Nakita niyo Pilipinas? Akala mo, bago ng bago, bago ng bago, bago ng bago. Tangina pagkadugo, alam mo na yan, pag nangungutang, di nagbabayad madalas yan. Have that mindset na pagkakadugo, madalas, pag nangungutang, di nagbabayad. Ganon din yung mga kaibigan, mapapansin mo. Maigi-iga pa nga yung mga kanegosyo eh. Kanegosyo, at least kahit paano, kapag ka nangutang, nagbabayad, o pwede mo ikaltas sa negosyo ninyo dahil sa business partnership niyo. Diba? Pero yung mga mangungutang sa'yo, kadugo mo, kaibigan mo, madalas na pagkakataon, alam mo na, di magbabayad yan. Ikaw naman, parang kang bago ng bago, parang kang tanga. Lagi na lang, tuwing na lang pinapautang mo, hindi nagbayad din, sama ng loob ko. Tingnan mo, ano ngayon na nangyayari? Nadideviate ka na, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit kang nadideviate dun sa talagang plano mo talaga. Bakit? Every now and then, kailangan mo biglang maghabol. Habol ka ng habol sa mga perang hiniram sa'yo na hindi na sinusuuli. Habol ka ng habol, para kang tanga, para kang bago ng bago. Ano ba, kahapon ka lang ba pinanganak? Napakabobo mo naman. Paulit-ulit na lang. Parehas na problema, paulit-ulit, na akala mo, bago ka ng bago. Yan ang sinasabi ko. So, ibig sabihin, tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto, hindi lang pera ang pag-iipon. Pati talino, pati experience iniipon. May mga iba kasi na-experience na nila. Akala mo lagi bago ng bago yung problema. Samantalang naresolba nila yung mga naunang problema. Nasingil mo na yung utang. Nagpautang ka na naman ng panibago. Ngayon may bago ka na naman problema. Putang inang yan. Ikaw gumagawa ng sarili mong problema eh. Abroad ka ng abroad, pamigay ka ng pamigay ng pera dito. Abroad ka ng abroad, pamigay ka ng pamigay ng pera dito. Abroad ka ng abroad, papamigay mo uli yung pera mo dito. Pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman sa wala. Tangina, 20 taong ka na dyan sa abroad, pabalik-balik ka. Mukha ka pa rin tanga, hanggang ngayon wala ka pa rin pera. Binenta mo na lang yung buhay mo sa abroad. Bakit? Putang ina, hindi ka nag-iisip eh. Hindi mo napapansin na yung mga problema mo, paulit-ulit, pabalik-balik na lang. Paano nangyayari? Yung pera, papadala mo sa Pilipinas, at magrereklamo ka, inubos ng pamilya. Putang ina, 20 taong ka nang ganyan, nagrereklamo ka pa rin. 20 taong ka ng bobo, bigay ka ng pera sa pamilya mo. O yan ang sinasabi. Samantala kayo, magtataka ka eh. Nung nasa Pilipinas, minimum lang naman na sweldo rito, nagkakasya naman. Bakit pagdating mo ngayon sa abroad, 20,000, 30,000, pinapadala mo rito, buo, kulang pa. Putang ina, alam mo na nakakaprecho ng mga kamag-anak mo pag ganyan. Nakakaprecho na kamag-anak mo pagka ganyan. Napakabobo mo naman, 20 taong ka na dyan sa abroad, di mo pa rin napapansin yun. Hindi mo pa rin napapansin na kung gaano ka katagal sa abroad, ganun din katagal na nagbabakasyon na yung pamilya mo rin sa Pilipinas. Ayaw nang magtrabaho o nagtatrabaho man, inuubos nila yung pera. Dahil may padala naman eh. May padala naman si ate galing sa Japan. May padala naman si kuya galing Middle East. May padala naman si tito galing Australia. Hindi mo napapansin. Ayun, may tinama. Sabi, sorry na po. Sorry na po, daming Otis. Yun ang konsepto ng Project One. Anyways, follow-up question, brother. Sa tingin ko nasa 30 plus ka na, brother. Ano? Oo. At least ngayon nagtutugma na. Kasi dati akala nila 20 plus lang ako eh. Ngayon dahil sa panggabi, at sa stress ko rin sa putang inang Project One, ayan, mukha na akong 30 plus, nagtutugma na. Susunod niyan, 30 plus pala ako. Sabi mo, ay, idol, palagay ko nasa 40 plus ka na. No? Putang ina mo, last year lang yun. So, hindi naman nagkakalayo yung edad natin. Ano? Graduate tayo ng elementary, high school, pati college, yung iba nag-masteral degree pa. Graduate na, no? Mm-hmm. Anong masasabi mo dun sa buhay na kailangan pag-aralan? Kasi tayo, matatanda na tayo, mayayabang na tayo. Sasabihin natin na hindi ko na kailangan pag-aralan yan kasi matanda na ako eh. Alam ko na yung mga bagay-bagay. Meron ganun kasing mindset eh. Hindi ko na kailangan pag-aralan to kasi matanda na ako eh. Alam ko na. Gusto ko to. Kung kanina nilalait ako, ito naman kanina, idol, nasa 28 ka na ba? In fairness, flattered ako, 28 ang tingin sa akin. Bumaba. Okay. Ano ulit tanong mo, brother? Na-distract ako nun eh. May bumati sa akin eh. 28 daw kasi ako.
Tuwa naman ako ron. Ano masasabi mo dun sa mindset na matanda na ako, hindi ko na kailangan mag-aral pa? Kasi alam ko na yan. Anong tawag dyan? Acne. May tawag dyan, acne. Acne. A-K-N-Y. A-K-N-Y. Alam ko na yan. Acne. Alam ko na yan. The sooner, eto, ang may sabi nito, CEO ng UNTV, si Daniel Rolson. Sabi niya, always think that you are green. Because the sooner that you think that you're already ripe, then the next process is to rot. Lagi mong iisiping bubot ka pa, hilaw ka pa. Kasi as soon as isipin mong hinog ka na, ang susunod nun, kabulukan. If you're not growing, you are dying. Yun ang sigurado ko tungkol dyan sa acne. Alam ko na yan, syndrome. Lumang tugtugin na yung alam ko na yan, syndrome eh. Hindi ako nagpa-practice niyang alam ko na yan, syndrome. Isa sa mga dahilan kasi, tinan mo, yung konsepto lang ng disiplina eh, di ba? Lahat ng tao alam sabihin yung salitang disiplina. Pero hindi lahat ng tao naiintindihan yung konsepto ng disiplina. Kita mo? Magdunong-dunungan ka ngayon dahil lang narinig mo yung salitang disiplina. Akala mo, alam mo na kagad kung ano ibig sabihin nun. Tingnan mo, nagiging ending. Nakita niyo yung comment section, di ba? Kayo mismo nakakita ng comment section. Iba-iba yung definition ng mga tao. Akala pa nila, pag sinabing disiplina, respeto. Hindi. Siguro, pwede mo sabihin yung respeto, parte lang ng disiplina pag nakikipag-usap sa ibang tao. Paano kung di ka nakikipag-usap sa ibang tao, di wala ka ng disiplina? Bakit? Sino para respetuhin mo pag walang tao sa paligid? Sarili mo. Kita yan. Yun ang sagot ko ron. Ano uling tanong? Yung tungkol doon sa ano? Alam ko na yan. Hindi talaga ako nagpa-practice ng ganun. Kasi ang sabi ni Solomon sa Biblia, may pag-asa pa sa isang mangmang kaysa isa-isang taong pantas sa kanyang sarili. Yun ang tawag yun sa Biblia. Ang tawag dyan, pantas sa sarili. Mapagmarunong, dunong-dunungan. Alam ko na yan, acne, kung tawagin nila. Pantas sa sarili ang tawag dyan. Pantas sa sarili. Ang sabi sa Biblia, mas may pag-asa pa ang isang mangmang kaysa sa isang taong pantas sa kanyang sarili. Yan ang sagot ko ron. Mas okay pa na bobo ka, tanga ka, mas may pag-asa ka pang matuto. Kaysa dunong-dunungan ka, walang pag-asa dyan sa ganyan, brother. Walang pag-asa sa taong dunong-dunungan. Yan nga rin yung yan din yung tinuturo ko sa mga empleyado ko eh. Hindi dahil matagal na panahon ninyo akong nakasama, palagay ninyo, alam nyo na lahat ng bagay. Bakit? Kasi wala kayong malay na mas marami palang mailalabas pa. Yung mga naituro pala sa inyo, basic pa lang kung ano lang eksakto yung kailangan ninyo. Tingnan mo, wala, yung mga pumupunta sa akin doon sa tindahan, you understand. Yung mga pumunta sa akin sa tindahan na nakausap ako at may mga tanong, alam ninyo na yung mga sagot ko, pag nasa tindahan ako, ang layo sa mga sagot ko kapag ka nasa live ako. Ang layo. Milya-milya ang diferensya. Hindi yan between mali at saka tama o mali at saka mali. Hindi, parehas sa tama yung dalawang konsepto. Pero meron kasing tinatawag na ang tawag nila, nakalimutan ko eksakto yung term eh. Pero meron silang tinatawag dun eh. Yung konsepto na pwede ito for public consumption, tapos yung isa namang ideya for private conversations only. Lahat ng inilalabas ko for public consumption yan. Masakit lang sa pandinig. Pero para sa akin, lapat yan para sa publiko. Ito problema, hindi lahat ng bagay na naririnig mo sa social media na ako ang nagsasabi, hanggang dun lang yun. May mga mas malalalim na bagay pa. Ang problema, hindi mo ngayon masabi sa social media. Bakit? Kasi either hindi tanggap ng tao o makakasama pag mali ang tanggap ng tao. Either hindi tanggap o makakasama pag mali ang tanggap ng tao. Pinakamagandang halimbawa niya si Solomon eh. Tingnan mo, lintik ang talino, binibisita ng maraming mga hari galing sa iba't ibang mga bansa. Pero tignan mo, gagarampot lang yung mga naisulat niyang libro. Sobrang konti. Considering na siya yung pinakamatalino taong ginawa ng Diyos. Napakakonti ng mga librong naisulat. Kumpara sa dami ng mga tanong na nasagot niya. Ganon din yung konsepto. Tungkol sa mga bagay na naririnig nyo sa akin sa social media, yung mga bagay na naririnig nyo sa social media, yan yung mga bagay na pwede lang sa social media. Pero yung mga private conversations, na mga ang nakakaalam na lang ay yung mga pumupunta sa akin at bumibisita sa akin, alam ninyong mas malalim ang detalye niyan. Alam ninyong mas malalim ang detalye. Ang problema lang kasi, hindi tanggap ng lipunan yung kalaliman ng mga bagay na
alam mo yun, nakatotohanan ng buhay in general. At hindi naman ako nag-imbento niyan. May mga research naman tungkol dyan. May mga research tungkol dyan. May mga statistics tungkol dyan. Tungkol sa maraming bagay ng buhay, meron naman ng information sa internet. Ako matyaga lang, masipag lang magbasa. Yun lang pinagkaiba ko dun sa iba. Masipag magbasa, masipag umala, masipag din mag-isip. So yung mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, yun ngayon yung mga isinasagot ko sa inyo. Hindi lahat ng bagay, may mga iba, pilosopo pa, bakit lahat ng bagay na pinagdaanan mo ba? Tanga, mabagal lang experience. Mabagal lang experience. Sabi nila, experience is the best teacher. Mabagal yan. Sa akin, hindi ganun kakomplikado. Tanungin mo na eksperto tungkol dyan. Tinan mo, hindi ka mamamali. Yung eksperto, tanungin mo. Kumpleto ng detalye, hindi mo pa napapagdaanan. Alam mo nang sasablay yung mga iniisip mo. Bakit? Kasi eksperto nagsabi. At hindi mo pa napapagdaanan, alam mo na napapaldo yung nasa isip mo. Bakit? Kasi eksperto nagsabi. Basta magpaturo ka na sa kanya kung paano. Doon nga gumagana yung mentorship eh. Ako, inilalayo ko lang yung sarili ko dyan sa konsepto ng mentorship kasi karamihan ng mga mentor-mentora sa social media, scammer eh. Diretsahan lang, karamihan ng mga mentor-mentora sa social media ninyo, scammer Pilipinas. Tignan nyo, yung isang nag-self-proclaim mentor daw kuno siya. Mentor daw siya. Mentor daw siya. Tingnan mo, nasa na ngayon? Bata yun, bata. Nasa na ngayon si mentor? Nasa na ngayon si mentor? Tingnan mo, wala nang balita pagkatapos siyang bombahin ng taong bayan tungkol sa advice niya. Real estate pa nag-advise. Di ba? Social media marketing ang ano niya, at saka editing ang forte niya eh. Sukat mag-advise ka tungkol sa real estate, tapos wala kang malay doon. Pwede ba ikang bata? Pwede ba ikang pumasok sa real estate kahit wala kang puhunan? Pwede! Lalagyan natin billiards and shit yan. O yun. Billiards and shit. Familiar yun. Oo. Meron pa isa pa. Sabi, ano ang biggest advice mo sa mga kabataan? Ang biggest advice ko sa mga kabataan, yung pang tuition fee ng parents mo, ipang business mo na lang. Takina. Nakita nyo kayan? Nakita nyo kung ano nangyari sa mga mentor-mentoran nyo, Pilipinas? Nakita nyo kung ano nangyari sa mga mentor-mentoran nyo? Yan ang dahilan kung ba't ayokong ikabit sa pangalan ko yung mentor. Ayoko ikabit yung sa pangalan ko yung mentor, coach, at saka yung kung ano-ano pang pinagkakabit nila sa pangalan nila kasi nadidikit sa mga scammer yung mga ganyang terminolohiya eh. Terminolohiya. Teknolohiya. Tingnan mo, pansinin mo, nakakabit, pag kinabit sa pangalan yung mga ganun, madalas scammer. Di naman lahat, pero madalas scammer. Madalas networker. Yun ang pansin mo, madalas networker, madalas scammer. Ayan, ako, sino si Chichester? Wala, ordinaryong taong bayan na may opinion. Yun lang. Paano mo itututulan yun? Lahat tayo lapat dun. Ordinaryong taong bayan may opinion. Mentor ba ako? Hindi. Coach ba ako? Hindi rin. Ano ka? Wala, ordinaryong taong bayan may opinion lang. O kayo na ngayon ang bahala ngayon na magkabit sa akin ng kung ano-ano yung palagay nyo lalapat sa akin. Kayo nang bahala. Ang taong bayan na nagkabit niyan, hindi ako nagkabit sa sarili ko at hindi self-proclaim. Kung ano man yung ikabit nyo sa akin, hindi ko i-claim yan, hindi ko rin i-credit sa sarili ko yan. Kung tawagin nyo ako mentor, bahala kayo. Kung tawagin nyo ako coach, bahala kayo. Tawagin nyo kasi kahit ano pang tawag nyo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako hindi ko kiniklaim yan. Ang kiniklaim ko, sino ako? Ordinaryong taong bayan, may opinion. Hindi mo matututulan yan kahit saka pumunta. Ordinaryong taong bayan lang ako na may opinion. Bakit ka nagtuturo? Hindi ako nagtuturo. Ano ginagawa ko? Sumasagot sa tanong. May tanong kayo, sumagot lang ako. Ano, doon ang tinuro. Sige. Ganun. Nang tanong kayo, sumagot lang ako sa tanong. Base saan? Base sa opinion ko. No. Na yung opinion ko, paminsan-minsan may basehan. Minsan, invento ko lang. Di ba? Maliwanag tayo. Maliwanag tayo. Ganun. Follow-up question, brother. Based dito sa sa libro ni Robert Kiyosaki, alam niyo naman siguro yung Rich Dad Poor Dad. Kalimitan sa mga tao na hindi nakakatawid doon sa tinatawag na financial freedom is dahil sa dalawang bagay. Yeah. Takot at greed. Gaano ka totoo yun? Totoo yun, brother. Magkabilang panig yan eh. Yung takot, hindi ka it disarms you of your confidence para gawin ang isang bagay. Yun ang nagagawa ng takot eh. Nadidisarmahan yung confidence mo sana na gawin yung mga bagay na nasa isip mo. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo Pilipinas, simulan nyo muna, barya-barya muna sa umaga. Nakita ninyo kung paano ko sinimulan ng Project 1M. Nakita nyo kung paano ko sinimulan yung project sa Tondo. Lahat yan, barya-barya lang. Barya-barya. Na tipong pera na afford mo na malugi. Barya-barya. Tapos unti-unti aalagwa.
Hindi kailangan bombahin ng pera yan. Kaya nagkakaproblema eh. Tingnan mo, bakit ba nagkakaproblema sa takot? Kasi akala mo, kailangan mo na kagad tumawid sa pagnenegosyo mula sa pag-iempleyado. Hindi. Bakit natatakot ka? Kasi akala mo, kailangan mong puhunanin lahat ng pera mo. I'm glad to say, bariya-bariya lang muna sa umaga para kang jeepney driver. O ngayon, matatanggal ngayon ang takot mo. Yung sobrang oras mo, yung sobrang pera mo, yun lang yung ipanggawa mo ng ibang bagay na productive pagdating sa kaperahan. Tingnan mo, hindi ka matatakot. Bakit? Bariya-bariya lang eh. Sobrang oras, 1-2 oras pagkatapos ng trabaho, o tapos 1-2 libo, malaki na sa 5,000. Ano ba naman ang mawawala sa'yo? Hindi ka matatakot kapag gano'n, na maliliit lang. Hindi nakakalula. Nagkakaproblema kasi dun sa pakiramdam mo na nalulula ka dahil pakiramdam mo masyadong malaki yung kailangan mong tawirin. Pagka barya-barya lang, hindi kailangan tumawid ng masyadong, hindi mo kailangan kabahan. Kasi barya lang yan. Ano ba na naman na nawala sa'yo sa halaga 1,000 piso? 1,000, magluto-luto ka dyan, tapos maglagay ka ng lamesa malapit sa tricyclean. O tapos saka mo ngayon ibenta yung agahan dun. Pag naubos mo bukas, 1,500 na ngayon yung pera mo, yung 1,500 isugal mo uli. 1,500 lang naman yun eh. Diba? Ganun. Doon ka muna magsimula sa barya-barya. 1,000, 5,500. Kung kaya mo 5,000, pwede. 10,000, pwede. Basta malaki na pondo mo kapag ka suma 10,000 ka. Dapat nasa mga 100,000 na pera mo dyan. Pero pag ang pera mo, sweldo mo lang, pwede 5,500 lang muna. 1,000 lang muna. Barya-barya lang muna. Tapos tungkol naman sa greed, totoo rin yan. Tinan mo, pansinin mo, pag transactional ka, tas lahat gusto mo amig ng pera, ang laki-laki ng tubo mo. Sobrang laki ng tubo mo, alam mo yung halos wala nang bumibili sa'yo, mas okay pa sa'yo na wag lang mabenta kung hindi rin lang naman malaki ang tubo. Ang sikreto, nasa mabilisan transaction. Basta kikita ka, tuloy-tuloy, yun na importante. Parang in-check ba? Parang in-check. Piso-piso lang yung tubo nila, dos-dos lang yung tubo nila, pero bultuhan yung order sa kanila. Diba? Ganun. May mga tao lang kasi talaga, alam mo, mas marami yung taong greedy kesa sa takot eh. Yun ang napansin ko eh, mas marami yung taong greedy kesa sa takot. Gusto nila, pag nagsimula sila ng kahit na paldo agad. Pag nag-ahente sila, gusto ang laki-laki kagad ng parte nila. Pagka nagbebenta sila, gusto ang laki-laki agad ng tubo. Sa umpisa, magpapalugi ka muna, magpapakilala ka muna, ganun ang pagdenegosyo. Sa umpisa, magpapalugi ka muna, magpapakilala ka muna. Pag nakikilala ka na, dadami na customer mo. Pag dumami ang customer mo, yung mga regular customers mo, sapat na kayo pambayad ng kung ano-anong bills mo. Ganun, doon nagsisimula. Yung iba nalilito, akala nila kailangan malaki agad. Yung iba naman nalilito, akala nila kailangan tubon-tubo agad. Huwag ko yung ganun, huwag tubon-tubo. Lahat na lang ng transaksyon, gusto mo papasok sa bulsa mo. Kailangan matuto ka rin magpalabas. Matuto ka rin. Kasi nagpapakilala ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, gusto mo, ang laki-laki na kagad. Yun ang sagot ko. Follow-up question. Totoo naman yung sinabi ni Robert Kiyosaki. Yun nga lang, mag-iingat ka lang kayo dun sa konsepto ni Robert Kiyosaki na pag may magandang idea ka daw, mangutang ka. Hindi ko sinasuggest yun. Hindi ko sinasuggest na mangutang ka. Kasi pwede ka naman magsimula ng barya-barya, ba't kailangan mo mangutang? Lalo na kung nagsisimula pa lang ang negosyo, gusto mo magnegosyo, nagsisimula ka pa lang, uutang ka kagad. Di paano pag hindi gumana, tagbayad ka ngayon. Hindi bali sana kung kahit kung bayaran yung inutang mo. May mga pagkakataon, nangungutang, 100,000, kalahating milyon, tapos sa sweldo naman nila, may minimum lang. Dahil meron lang silang sobrang gandang idea, akala nila papaldo. Yun. Follow-up question, brother. Ano last question na baka marami na Sige. Ano masasabi mo sa easy money? Hindi ako fan ng easy money, brother. Hindi talaga. Fan ako ng konsepto ng disiplina, dahan-dahan, umaalaga. Noong umpisa ng bata ako, kasi ganun talaga, pag bata ka, arrogante ka eh. Pag bata ka, mayabang ka, gusto mo mabilisan, malakihan. Nung bata ako, fan ako ng ganun. Pero ngayon, habang tumatanda ako, na ngayon nakita ko na yung pinagkaiba. Yung easy money, hindi sustainable. Laging hindi sustainable ang easy money. Isipin mo, halos wala na ngang ganun na totoo. Halos walang ganun na totoo. Kapag ka nakachamba ka pa ng ganun, madalas hindi sustainable. Yun ang mapapansin mo. Hindi ako fan ng ganun, brother, mabilis ang pera. Tignan mo, pansinin ninyo. Yun ang gusto ko ituro sa inyo, Pilipinas. Nakita niyo yung konsepto na, yung Project 1, mabagal. Sana mapansin niyo yun. Sana mapansin niyo. Okay lang sa akin, laitin niyo ako ang bagal na makarating sa 1 milyon ng Project 1. Okay lang sa akin, laitin niyo ako. Ayos lang. Maligaya ako, lalaitin niyo ako ng ganun. Okay lang sa akin, laitin niyo ako ng ganun. Bakit? Kasi hindi talaga ako fan ng mabilisan. Hindi ako fan ng ganun. Bakit hindi ako fan ng mabilisan?
ang dapat na tinatarget mo, sustainability. Masustain, manatiling buhay. Kung ano man yung ginagawa mo, kay employment yan, o freelancing yan, o business yan, o investment yan, ang target mo dapat sustainability, masustain. Tapos paikot-ikot, 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 nang hindi ka nalulugi ng nalulugi. Paikot-ikot, kasi kahit empleyado ka, pwede ka naman malugi sa pagiging empleyado mo eh. Paano ka malulugi sa pagiging empleyado mo? Tignan mo, lumilipas na lang yung mga panahon, wala ka naiipon ni piso. Hindi ka ba lugi niyan? Oo. Shopee, Lazada, TikTok, kamag-anak. Ang lalakas niyan, gumastos ng ano eh. Pero isipin mo, pati kamag-anak kasama sa equation. Yung magulang mong hingi ng pera sa'yo, hindi naman dapat. Yung kapatid mong hingi ng panggatas ng anak niya, tangina siya yung nag-anak, sa'yo iaasa yung panggatas. Magaling gumawa ng bata, di marunong gumawa ng pera. Putang inang yan. Tapos ikaw naman, tanga ka, bigay ka ng bigay. Kaya hindi nagtatrabaho eh. Kaya hindi nagsisikap eh. Bakit? Bigay ka ng bigay. Ipapaka-breadwinner ka sa mga putang inang tamad. At tinan mo, di ba, hindi ka ba lugi nun? Nasasayang yung oras mo, nasasayang ang buhay mo. Kapalit ng ano? Wala. Kasi pagdating sa dulo, tinan mo, magkasakit ka, naglalakad ka, nabali binti mo, hindi ka ngayon makapagtrabaho, breadwinner ka, tinan mo, aasarin ka pa ng mga putang inang yan. Di ba, sana kung aalagaan ka hanggang maging ayos yung katawan mo, yung iba sa kanila, puta, pag tumanda, tinatapon na lang eh. OFW, pag tumanda, naku, puta ka na, pagpapasapasahan ng mga anak yan. Kahit yung magulang nila yung nagpaaral sa kanila mula pagkabata, sinustentuhan sila mula pagkabata, pinalamon mo lahat ng pera mo sa mga anak mo yan, nangyari, tumamad yung anak mo, nagsipag-anak, na sa yung panggatas ng anak nila, hindi ka na natapos ng kaka-OFW mo, pag uwi mo ng Pilipinas, may sakit ka na, hindi ka na makapag-abroad, tapos sinisipa ka na lang sa kung saan-saan. Doon ka sa kaya gantong kapatid natin, doon ka sa gantong kapatid mo, doon ka sa ganun, doon ka sa ganyan, doon ka sa ganto. Bakit? Puta, tinangahan mo eh. Ginawa mo tamad yung mga anak mo eh. Pinaasa mo ng husto sa'yo. Sa'yo na lang lahat ng bagay, hindi na nagtatrabaho. Putang inang yan. Walang naging career, construction worker yung anak mong lalaki, hindi na umalago sa pagka-construction worker, inaasa sa'yo lahat ng panggatas ng bata. O tapos ngayon, tingnan mo, ending. Pag uwi mo ng Pilipinas, hirap na hirap sila. Bakit? Wala na yung perang binibigay mo eh. Tapos ngayon, pinagpapasapasahan ka na lang eh. Tulak-tulakan ka na lang ngayon. Walang gustong mag-alaga sa iyo. Yan ang sinasabi. Ayun, follow-up question, brother. Nakalimutan ko yung tanong. Yan na lang muna, brother. Masyadong mahaba na yung mga Salamat, Okay. brother. Ingat palagi. Sige, brother. Bye-bye. Okay. Next ha. Dalawa na lang siguro. Sakto, 53 minutes. Left. Gutierrez. Cliff, good morning. Nagasan ka? Cliff, good morning. Tagasan ka? Good morning po. Tagasan ka, brother? Taga Pangasinan po. Pangasinan. Okay. Ano tanong mo? Opo, pero bali ang ano po kasi namin kuya is sa perya po. Ang negosyo ng pamilya. Okay. So ayun lang po. About din po dun sa comment na muntik nyo na po yata akong iangat kanina dahil dun sa question ko. Ano ba yung tanong mo? Hindi ko Ako po maalala. nag-comment din kanina yung parang gulong-gulo po yung utak. Okay. O, di sige. Isa-isahin na natin yun. Ano ang dahilan bakit magulo utak mo? Marami po eh. Isa-isahin na natin. Go. Huwag mo sabihing marami kasi pag tinumpok mo ng ganyan, di mo mariresolve yan. Isa-isahin natin. Go. Kaya nga po. Sige, go. Isa-isahin na natin. Yung tipong kasi parang half brother lang po kasi anong iba na kapatid ko. So hindi ko alam kung ano po ba yung tingin nila sa akin, although wala naman po akong ginagawang masama. Ano po ba yung tamang term doon na parang galit sila sa'yo nang di mo naman alam kung ano yung dahilan at wala ka namang alam na kasalanan na nagawa sa kanila? Baka wala kang ginagawa. Sa tingin ko naman po hindi. Kasi meron po kasi meron po doon po kasi pupasok yung konsepto parang nagsiselo sila sa akin, sa parents namin. Parang ganun Ano po ba ba? negosyo mo? Wala, tumutulong lang po dito kila mama. Sa perya. Opo. Okay. Ano Tapos, trabaho ng iba?
sila po may sariling negosyo, ako wala po. So kaya po pasok ko dun yung parang konsepto ng selos kako na like ako po kasi yung madalas kasama ni Mama daw na although kapag may mga transaction dito sa perya like pagkakausapin yung mayor kapag lilipat or kung ano man yung gagawin, ako lagi yung driver ni Mama. Do yung iba hindi sila nakakapag-drive pero ang nasa utak nila kuya parang ako na lang daw lagi yung kasama ni Mama. Do ako nga po kasi yung driver. So ano po magagawa ko dun? Hindi naman po nila pwede isisahan kasi hindi naman po sila mag-drive. So, ang impact po pala sa kanila, parang selos po yung nangyari na ako na lang daw po laging kasama ni Mama, lagi na lang daw kami may banding, pero yung banding po na nasa isip nilang yun is para din po sa May negosyo. Okay. Pero nilinaw mo naman sa kanila na bakit kasi hindi kayo magbigay ng oras dito? Nilinaw ko naman po, hindi ko po alam kung ano po yung mga dapat nilang ipagmaktol sa akin. May tanong ako. Bakit may pakialam ka sa pinagsasabi nila? Kasi nga po, kapatid ko pa rin po sila. Okay. Anong pakinabang sa'yo ng opinion nila? Yun nga po kuya, kaya po naisip ko po tumawag sa inyo para po sana masagot nyo rin po sana yung tanong kong yun, kung ano rin po sana yun. Kasi di ko na rin po talaga alam ko eh. Anong pakinabang sa'yo ng opinion nila? Wala po. Bakit may pakialam ka? Kung wala naman pala pakinabang sa'yo. Concern lang ya as Sabi mo, kapatid. hindi kasi kapatid ko sila. Ano naman? Ano naman kung kapatid mo? Wala namang pakinabang pala sa'yo. Nakakatulong ba yan? Hindi. Bakit? May pakialam ka sa bagay na hindi naman nakakatulong. Kasi Kaya nga kapatid po mo. kuya. Okay, ano naman? Tama? So, ngayon, Opo, dun sa kuya. parte na yan, alam mo na ngayon, valid ba ngayon yung concern mo tungkol dun sa mga bagay na pinagsasabi nila? Valid. Pero, importante ba? Hindi. Ngayon, tatanong mo ngayon sa sarili mo, bakit pinapansin mo pa? No, opo kuya, ang isa pang kuya, kumbaga yung umano sa utak ko na decision kung kailangan bang mag-stay ako dito or kailangan ko muna kumawala na para hanapin muna yung iba. Parang ibang direksyon ba na pwede kong matutunan pa. You have that option. You have that option. Option mo yun na kumawala dyan kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, dahil maligaya ka naman dyan at nakakatulong ka sa magulang mo at kumikita ka rin ng pera at wala ka namang problema bukod sa opinion ng kung sino-sino sa paligid mo na mga taong hindi rin naman nagmamatter yung opinion dahil malalayo naman sila. Eh bakit? Kailangan tanongin mo sa sarili mo, bakit? Actually kuya, kasama ko po yung iba dito. Tama. Ang tanong nga, bakit? Kasi po kumbaga sa akin hindi ko maintindihan yung konsepto eh. Kung bakit may pakialam ka sa mga bagay na pinagsasabi nila, bukod sa related kayo by blood, ano naman? Kung wala namang pakinabang sa'yo, bakit? Ba't ka nakikinig sa mga ganong klase ng tao? Kasi diretso, ako wala talaga akong pakialam sa kadugo eh. Diretso kita, wala akong pakialam sa kadugo. Maliban na, makita ko ang commitment mo na nasa akin ang commitment mo at nasa akin ang loyalty mo, wala akong pakialam sa'yo kahit kadugo pa kita. Kaya tinan mo, katulad niyan, hindi nga talaga ako mali kasi tinan mo yung nangyayari sa'yo, di ba? Pagkakadugo, madalas na pagkakataon, kupal yan. Yun ang gusto ko itawid sa inyo na konsepto Pilipinas. Hindi lahat ng pagkakataon, pero mapapansin mo, pag kinukupal ka na ng kadugo mo, kailangan mo putulin na yung kadugo na yan. Dahil kadugo lang yan, kahit nanay mo pa yan, tatay mo pa yan, ate mo yan, kuya mo yan, kapatid mo yan, kahit sino pa yan. Pag kinukupal ka na, tapos wala namang pakinabang sa'yo, bakit? Bakit mo pagtsatsaga ang pakinggan ng opinyon ng mga taong hindi naman importante dahil wala namang naitutulong sa'yo? Tama? Opo kuya. Oo. So, yun, resolbado na ngayon yung isa. Yung isang problema mo, magulo isip mo kasi ang daming pinagsasabi ng mga kapatid mo. Ngayon, tatanong mo ngayon sarili mo, ano pakinabang nila sa'yo? Kung wala, then hindi na importante opinion nila. Opo kuya, gets ko Sige na lang po. yung pakikinig sa kanila. Kasi yan nga mismo yung nakasulat kay Solomon eh. Sinabi mismo ni Solomon yan eh. Eksaktong-eksakto. Katulad ng problema mo ngayon. Ang sabi ni Solomon, ingatan niyo ang inyong pakinig. Baka iyong marinig na isinusumpa ka ng iyong kapatid. O, sakto Oo nga. nga po. Yan eksakto. Sakto. Ang sabi ni Solomon, ingatan mo ang iyong pakinig. Ano ibig sabihin? Huwag mo nang pakinggan. Wala ka dapat pakialam kapag gano'n lang din naman yung sasabihin nila sa'yo.
Nakakagulo lang eh. Hindi naman nakakatulong eh, di ba? Kaya tinan mo, ikaw nakakatulong ka sa magulang mo. Sila, anong pakinabang nila sa'yo? Di ba? Sila, hindi sila nakikinabang sa'yo. Ikaw, hindi ka rin nakikinabang sa kanila. So, wala ngayong bearing yung mga pinagsasabi nila tungkol sa'yo. Bakit? Sino ba sila? Kadugo lang. Bukod dun, ano pa? Eh, hindi mo nga makukonsider na kapamilya yan. Yung ganyang klase ng mga tao, di mo makukonsider na kapamilya yan. Mga kadugo lang yan. Eh sa akin, diretso, pagkakadugo, upal eh. Wala akong pakialam sa kadugo. Maliban na, malaman kung pagmamalasakit mo, sa akin. Pero naririnig ko, nagsasalita kang di maganda tungkol sa akin. Putang ina, puputulin kita kahit sino ka pa. Puputulin kita, wala kang magiging communication sa akin. Hindi ko na kailangan marinig lahat ng opinion mo, wala akong pakialam sa'yo. Simple. O, may Opo, kuya. Opo, kuya. Ayun, so na-resolve ba na ngayon yung isang gulo ng isip mo? Okay, ayos. Nabukasan na. Tigilan mo yung pakikinig sa mga putang inang wala namang pakinabang sa buhay mo. O, yun, okay. O, next, ano ngayon ang isa pang problema mo? So wala ya. Parang, yun lang yung isa pa na kailangan ba talagang mag-stay dito na like parang makipagplastika na lang ganun or ako na lang ba yung aalis na para hindi na para hindi na maging komplikado pa. Ano bang gusto mo? Doon tayo. Sagutin mo Parang muna yung tanong, anong gusto mo? Gusto ko umiwas na lang po. O, di sige. Humanap ka na ibang matatrabaho sa ibang lugar. O yun, resolvado na ngayon ang problema mo. Ano pa ngayon ang magiging komplikasyon doon, palagay mo? Wala na po. Wala ka ng problema. Tama. Opo, kuya. Thank you po. Maraming salamat talaga ya. O, maliwanag na ngayon naisip mo, hindi ka na magulo. Hindi na po. Okay. Resolvado ang problema. Maraming salamat, kuya. God bless po, kuya. Okay. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Pakita ngayon ko lang na-realize. Nagbilang ako ng pera dito. Tapos kinain ko yung panada, may nahulog. Kinain ko yung nahulog. Galing doon sa pinagbilang ko. Putang ina. Tapos sumawak ko ng pera. Napasarap. Napasarap. Ang inang yan. Mamaya na ako kakain. Dami ko yung kamay ko, may pera eh. May barya. Ang inang yan. Anyways, next tayo. Bernadette Reyes. Boss, galit ka sa mga kapatid mo? Hindi, okay na kami. Yung mga kapatid ko, ayos na kami. Puta, nakilala ko yung mga kapatid ko, nagsilapit sa akin, sikat na ako. Gitim. Putang na kasi, nag-message ito. Gutom ka, idol. Nabasa ko tuloy. Di, ito na nga. Nag-message sa akin. Ako naman, syempre, natuwa ako. Inimbita ako birthday. Putang na, mayayaman na rin pala yung mga kapatid ko. After 16 long fucking years, mula nung kinat ko sila. Ngayon, mga milyonaryo lang yung mga kapatid ko. Tama? Minsan kailangan, ilaglag mo lang talaga yung kamag-anak mo eh. Tignan mo, pag natuto sila na swim or drown, tignan mo, wala silang choice kundi matutong lumangoy. Gagawa nila ng paraan yung sarili nila. Good morning, sister. Good morning, boss. Taga saan ka? Taga Pangasinan po. Okay. Ano tanong mo? Boss, tanong ko lang kung naniniwala ka ba sa mga pamahiin? Hindi. Jesse 8, 9 Gs ng Deuteronomio, kung doon nagkakamali. Huwag makakasumpong sa inyo ng sino mang nagpaparaan na sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanggagaway, o nangkukulam, o nagmamasid ng mga pamahiin. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. At dahil sa mga bagay na karumal-dumal na ito, pinapalayas ka ng Panginoon sa harap niya. Galit ang Diyos sa mga taong naniniwala sa pamahiin. Kahit anong pamahiin, boss? Wala namang sinabi itong exception. Maliban na kung ang pamahiin ay pagwawalis sa gabi. Wala nakasulat na ganun. Wala nakasulat na ganun. Galit ang Diyos sa mga naniniwala sa pamahiin. Pinapalayas ng Diyos yung mga taong naniniwala sa pamahiin. Eh ayoko mapasama sa mga pinapalayas ng Diyos. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Kaya nga po eh. May isa pa po. Tungkol naman po sa kasi po, meron, nung nasa Manila pa po ako, may mga kakilala po ako dito sa probinsya. Ngayon po, ang nangyari is, kinuha po nila akong ninang.
Hindi ko po Mhm. alam, hindi pa ako naabisuhan na nakuha na po nila ako. Ngayon po, pag-uwi ko, Na-scam ka. Pasko po, opo, pag Pasko yun, mayroon na pong nagmamano sa akin. Sabi ko, uy, nagkaroon ako. Sabi ko, walang abiso. Di, syempre po, hindi ko po alam. Ngayon, ang Sige, nangyari po, sige. binayaran na nila, sila na ang naggastos, magbibigay na lang daw ako. Sakto po, wala akong pera, hindi po ako nakapagbigay. Aba, sinabihan po ako ng mamalasin daw po ako, walang pagpapalang darating sa akin kasi tumatanggi ako sa bata. Sabi ko naman po, hindi niyo nga ako sinabihan eh. Tapos yun po, nagalit na sa akin. Tapa mo na yung basura yun. Sabi ko, Tapos kahit pa basura lang, tao yun. kahit Pati yung totoo anak ba nila, ito? basura din. Sama-sama na yun. Basura lahat yun. Hindi mo kailangan yung mga tao na yan sa buhay mo. Tapo mo na. Tapos sabi ko, okay lang naman po sa akin. Basta ang ano ko lang is sana kahit pa paano magsabi. Bigla-bigla na Hindi, lang po huwag kang kukuha nangyayari ng sa ganun. akin. Hindi, maniwala ka sa akin, magkukuha ng ganun. Ito, consider mo advice ito. Bihira lang ako magbigay ng advice. Ang laging binibigay ko opinion. Pero ito, consider mo advice ito. Pag hindi mo ka-close, hindi mo kilala yung bata, tapos hindi kayo masyadong close ng magulang, huwag kang tatanggap na magininang ka. Huwag. Ang ano ko po, hindi ko naman po tinanggap, boss. Ang ano ko lang po is na gulat na lang po ako. Nandun na po ako sa baptismal paper ng bata. Oo, basta ang Pag-uwi bottom ko, line nun, huwag. Huwag. Kasi scam yan. Yung pagnininang, scam yan. Isa sa pinakamalalaking scam yan sa Pilipinas. Isa sa pinakamalalaking scam sa Pilipinas, ang pagnininang. Uulitin ko, isa sa pinakamalalaking scam sa Pilipinas, ang pagnininang. Pag kinukuha kang ninong, i-scamin ka niyan. Pag kukunin kang ninang, i-scamin ka niyan. Sabi mo, hindi naman lahat, hindi talaga. Pero karamihan, i-scamin ka. Ano ba ibig sabihin ng pagnininong sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ha? Apo. Yung totoong ibig sabihin ng pagnininang, godfather, advisor ka ng bata. Advisor. Pero dito sa Pilipinas, pag nagninang ka, ang ibig sabihin niya, binibigyan mo sila ng karapatan na ilagay yung kamay nila sa bulsa mo para kumuha ng pera kung kailan nila gusto. Yan ang ibig sabihin yan. Ang pagnininang sa Pilipinas, scam. Ang ibig sabihin niyan, pag nasa Pilipinas ka, binibigyan mo sila ng karapatan na ilagay yung kamay nila sa bulsa mo para kumuha ng pera kung kailan nila gusto. Yun ang ibig sabihin ng pagnininang sa Pilipinas. Kaya ako, wala akong masyadong nininungan eh. Ang daming kumukuha sa akin ng ninong, sa damakbak yung kumukuha sa akin ng ninong. Diretso lang ang sagot ko, ayoko. Mamalasin ka, wala akong pakialam. Ayoko. Una, hindi tayo close. Pangalawa, hindi ko kilala yung putang inang anak mo. Diretso lang. Sabi mo, sama naman ang ugali mo. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Hindi kita bibigyan ng karapatan para ilagay mo yung kamay mo sa bulsa ko, tapos kukuhanan mo ako ng pera kung kailan mo matrepan. Tapos magagalit ka sa akin? Replyan kita, selfie. Selfie. Yan. Re-reply ko sa'yo, selfie. Wala akong pakialam sa anak mo. Yun ang bottom line. Wala akong pakialam sa anak mo. Bakit? Hindi naman tayo close eh. Kung close tayo, baka magninong ako sa anak mo. Isang piraso lang ang nininungan ko. Yung isa, hindi ko na kinoconsider dahil bunga ng kabataan at katangahan ko yun ng bata. Isa lang nininungan ko. Isa lang. Isang piraso lang. Best friend ko, anak niya. Hindi sila nang hihingi sa akin ng pera, mayaman sila. Ang hinihingi sa akin, advice para dun sa bata. Ayun na nga, boss eh. Isa lang. Isang piraso lang ang pinayagan ko na ako magnininong dun sa anak. At pumapayag talaga ako na kung sakaling may mangyari sa mga magulang ng bata, ako magte-take care dun sa bata. Yan. May Yun tanong ang ako, boss. ibig sabihin ng pagnininang, pag hindi na kaya ng magulang, that's where you step in. Mag-a-advise ka every now and then, kakamustahin mo yung bata every now and then, sisiguraduhin mong maayos ang buhay ng bata. Yun ang pagnininang. Pero hindi yan, kung kailan nila matrip ang humingi ng pera sa'yo, ibibigyan mo. Oo nga, boss. May tanong pa ako, boss. Sige. Paano po malalaman kapag red flag yung isang lalaki? Kasi meron po sa akin nandito ayoko po eh. Hindi ko po kasi nakikita yung standard na inilalapat nyo palagi sa kung sino yung dapat at tamang pagpili. Kaso makulit eh. Paano po ba mag-reject ng hindi masyadong na-offend? Huwag mo nang replyan. Hindi paano nakaka-offend yun kapag inbox zone. Kaso nagpupunta po dito eh. Paano po ba? Sabihin mo busy ka.
may inaasikaso ka, makakaramdam na yun. Makakaramdam na yun. Hindi ko nakikita yung mukha mo pero surefire, medyo magandang babae ka para magtsaga yung lalaki ng gano'n. Hindi na, sakto lang. Ito hindi mo naman. nga rin tinutulan ang sagot mo sakto lang. Ayun na nga yun. Hindi ko nakikita yung mukha mo kasi kulay itim lang yung nakikita ko rito. Kaya nga boss, ikaw rin di kita makita, sayang. Okay lang, kapag na-review mo naman ito, makikita mo naman. Opo. Tapos meron pa boss, meron kasi ako naging ex, kaso nga lang, after 2 years, nagparamdam. Tapos sabi niya sa akin na, ganito, sabi niya, namimiss na kita. Hindi pa kami boss nagkikita. Yun nga po yung naging LDR kami. Naghiwalay po kami kasi parang hindi pa po siguro ganun ka-matured yung ano namin, pag-iisip namin, yung konsepto pagdating sa pag-ibig, ganun. Kaso nga lang, gusto niya pong makipagbalikan kaso boss, parang wala na akong wala na akong amor. Yung mga sinasabi niya na natural na kayang-kayang sabihin ng mga lalaki na namimiss, di ka kayang mawala, ikaw pa rin yung mundo, parang wala na akong paniniwala sa ganun. Sabi ko, bahala ka na. Hindi ko na po pinapansin. Basta ang iniisip ko lang po yung mga standard na lagi mong sinasabi sa live mo, sa mga nagtatanong sa'yo. Kasi, huwag mo masyadong mahirap problemahin yung tungkol sa pag-ibig, sister. Diretso. 19:14 ng Kawikaan, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Kaya tinan mo, tulad sa akin, nabubuhay naman ako na walang kasintahan. Wala akong problema. Wala akong sakit ng ulo. Doon sa konsepto na, yun ang akin. Kung makakatulong ka sa mga projects na nasa isip ko at sa pagtulong ko sa kapwa-tao, sige, you are welcome to enter my life. Kung makakatulong ka. Pero kung hahatakin mo lang ako pababa at kailangan ko pang magbigay ng maraming oras para sa'yo, pasensya ka na. Kasi tinan mo, pansinin mo yung pagkakagawa ng Diyos sa tao. Doon pa lang sa Genesis, makikita mo yung pagkakagawa ng Diyos sa lalaki, ginawa lalaki una. Tapos isunod yung babae. Tapos sasabi, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Narito, aking ilalalang siya ng makakatuwang niya. Yung lalaki, yung may direksyon. Yung babae, makakatuwang dun sa direksyon ng lalaki. Ang kata mo? Opo. So, ibig sabihin, hahanapin mong lalaki, yung may direksyon, kung sakali mo maghahanap ka. Ngayon, tungkol naman sa mga lalaki, ang hahanapin nyo naman ng lalaki, magaling sumuporta sa direksyon na ginawa mo. Pero dapat, mauna ang direksyon. Mas importante dapat ang direksyon. Kasi ito problema Madalas na pagkakataon, nagkakaproblema dun sa konseptong si lalaki, walang direksyon. Si babae ang gumagawa ng direksyon, pinipilit niya ngayon pasunurin si lalaki dun sa direksyon niya. Dahil wala nga direksyon si lalaki. Tapos ang nagiging ending, nagiging buta tayong lalaki, bumubuta ta pati babae. Doon nagkakaproblema ngayon, hindi naman ganun kakomplikado Unahin nyo muna kayang hanapin muna yung direksyon. Sa 6:33 ni Mateo, dapat hanapin muna ninyo. Yung salitang muna, ibig sabihin nun, mauna. Hanapin mauna. Una nyo hahanapin yung kanyang karyan at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na to kasama pag-asawa doon. Pawang idaragdag na lang sa inyo. Idadagdag na lang yan. Dagdag lang yan yung pag-aasawa. Dagdag lang yan. Ngayon nga, sa mahabang panahon, sa 9 na taon na meron akong kasama sa buhay, yung aking kasintahan. Nung hiniwalayan ako, dahil naipit niya ako rito, at kasalanan ko, inaamin ko, kasalanan ko, na naipit ako rito sa Project 1M, ngayon, wala akong problema, wala akong sakit ng ulo. Hindi ko naman sinasabi na sakit ng ulo siya, pero ang sinasabi ko, wala akong oras para sa pag-ibig. Wala akong oras para sa ganun. Mas importante yung oras ko para sa mga kapwa-tao ko. Ang dami-dami kong kapwa-taong naghihirap, ang dami-dami kong kapwa-taong namomroblema sa mga buhay nila, ang dami-dami kong kapwa-taong may pera nga sila pero nilalamon ng mga kamag-anak, kailangan ng makakausap, ang dami kong kapwa-taong gustong magpakamatay, hindi ko nakikita na yung sarili ko Yung alam mo yun, parang wala na akong interest pa para sa love life Sayang ang oras kapag nag-love life pa ako. Maliban na lang siguro makakatuwang sa akin yung babae, okay lang siguro kung makakatulong. Pero kung ang gagawin, hahatakin lang ako papunta sa ibang direksyon, wag na lang. Maligaya ako sa direksyon kung saan ako nandun ngayon. Ang direksyon ko ngayon, papunta ron sa buhay ng mga kapwa-tao ko, nagmatulungan ko silang maiayos, nang walang bayad, libre lang. Yun ang direksyon ko ngayon. Ngayon, tingnan nyo, ang dami-dami ng mga taong natututo.
Nakita nyo, ang dami-daming taong natututo. Pero kung inuna ko love life ko, malamang, pinatigil ako sa Project 1, malamang nandun ako ngayon. Nakadikit sa kanya, nakakabit sa kanya, andun lang ako, nasa gilid na ako, nakasiksik. Sinasayang ko ngayon yung potential ko bilang tao. Na imbis sobrang daming taong nakikinabang, andun ako sa isang pirasong tao na mahal ko at mahal na mahal din ako pabalik. Pero hindi ako napapakinabangan ng kapwa-tao ko. Ngayon, sayang ngayon ang buhay ko kung magkakaganon. Kasi marami akong alam na hindi alam ng kapwa-tao eh. Isipin mo, yung dami ng alam ko, hindi ko na ngayon mababahagi sa kapwa-tao. Bakit? Andun ako, nakasiksik, lumalab life, nag-aanak. Tapos isang pirasong tao lang yung pinagtutuunan ko ng pansin. Kesa yung sobrang daming tao. Sabi nga nung iba eh, alam mo doon ko nga na-appreciate si RDR at saka si Mix Jose. In fairness sa kanilang dalawa. Sobra na-appreciate ko talaga. Kung nakikinig kayo ngayon, ayan, na-appreciate ko yung dalawa. Sabi nung dalawa, Chester, kailangan mo mag-anak kasi may bagong anak sila eh. Maliit na bata pa eh, yung mga anak nilang dalawa. Boss. Late na rin sila nag-anak eh. Ako rin, late na rin ako. Kung mag-aanak ako, 35 anyos na ako eh. Sabi ni RDR at saka ni Mix, alam mo Chester, dapat mag-anak eh kasi kailangan ng lipunan yung lahi mo, Brad. Sabi ko, brother, natatakot ako eh kasi sira ulo talaga lahi ko eh. Sabi ni Mix, para saan ba't nandito kami? Oo nga, sabi ni RDR, magnininong kami sa anak mo. Para kung sakali man mamatay ka dahil sa pinaggagawa mo sa social media puta ka sa akin. At least kahit paano may tutuwang dun sa pagpapalaki sa mga anak mo na magiging maayos at matinong mga tao. Sabi ko, wow, na-touch talaga ako nun. Diretso talaga na. Alam mo yun, yung puso ko nalaglag. Ganun yung pakaramdam ko ron. Pakaramdam ko talaga rin. Sabi ko, tangina gagawin nyo para sa akin yun. Iga-guide nyo yung anak ko kasi hindi ko naman kailangan ng pera eh. Hindi ko kailangan ng pera. Diretso pagka ako sakali mag-aanak ako, tapos kukuha ko ninong. Hindi ko kailangan ng pera ng ninong ng anak ko. Ang kailangan ko, kung sakaling mamatay ako, dahil siraulo nga ako eh. Diba? Nakita nyo, sinasalang ko buhay ko rito eh. Nakikipagbakbakan ako sa kung sino-sino siraulo sa social media. Ang dami kong death threats, ang damakmak. Kung sakaling mag-aanak ako, malaki porsyento, mapatay ako along the way. Ngayon, syempre, naintindihan ko na yung, alam mo yun, kailangan ko ng mga tao na kung sakali may anak ako, mag-guide lang, kahit hindi na sa pera, okay lang. Mananatiling buhay ang bata na yun, akong bahala. Pero yung kailangan ko yung mag-guide dun sa anak ko kung sakali man o magiging mabuting tao yung anak mo. Hindi yan matutulad sa'yo, hindi yan matutulad sa tatay mo, hindi rin yan matutulad sa lolo mo na isang grupo kayo siraulong mga tao. Yung ganun, sabi ko na-appreciate ko talaga yun si RDR at saka si Mix Jose. Sobra, laglag ang puso ko talaga sa dalawa na yun. Magnininong daw sila sa anak ko kung sakali man. Sabi ko na-appreciate ko talaga yung dalawa yun. Napakababait ng mga tao. Walang masamang tinapay sa akin yung dalawa na yun. Napakabait ng mga tao ng mga yun. Pagkatapos nga nitong Project 1, bibisitahin ko sila. Tapos kung ano man na maitutulong ko rin sa mga programa nila, tutulungan ko. Kasi yung social media, mga hanap buhay nila yun. Ako, hindi ko naman hanap buhay itong social media. Itong social media ko, charity ko ito, charity. Pag natapos ka na ba sa 1M, boss, magda-live ka pa rin? Or tuloy-tuloy pa rin yan hanggang mamatay ako. Hanggang mabaril ako na naka-live ako. Tuloy-tuloy yan. Wag naman, boss. Kailangan ka pa ng maraming tao. Oo. Sa inyo yun. Pero ako excited na ako sa kabilang buhay. Okay na ako rito. Graduate na ako rito. Rockstar na ako rin sa buhay na to eh. Kabisado ko na itong buhay na to. Mga general principles dito sa buhay. Kabisado ko na. Ang hindi ko lang alam dito yung mga detalye na wala rin naman akong pakialam kasi retired na ako. Maligaya ako sa lahat ng achievements ko. Sa totoo lang po dati, sa totoo lang po boss, dati aminado ko, wala talaga akong alam. Bobo ako kung sasabihin mo. Pero nung napakinggan kita, parang nagkaroon na po ng laman yung utak ko sa pakikinig ko sa'yo. Yung iba, hindi ko man po na i-apply. Pero alam ko po na ikaw po yung naging daan o pasasabi ko pong naging direksyon isa sa mga nakikinig sa'yo. Kasi nung panahon po na parang down na down po ako, nakita ko lang po kayo sa TikTok noon, bago pa lang po yun, 2023. Tapos parang sabi ko, kakaiba to ah. Hanggang sa, yung namulat po ako na talagang ang pinapamulat niyo po, hindi lang dapat magaling sa eskwelahan, kailangan mas matalino ka sa realidad ng buhay. Kasi yan yung totoong sabak na kailangan mong takbuhin, kailangan mong pagdaan. Kaya sana po, huwag ka munang mawawala. Mauna muna ako sa'yo. Mauna muna ako sa'yo, boss. Kasi pag nawala ka, pag nauna ka, nawala. Pag nauna ka po, wala na. Marami po. Darating din yung panahon. Excited na ako ron sa panahon na yun na darating yung panahon. Pero hindi pa ngayon yun. Ang bad trip ko nga puta, nung mga panahon na dumami yung death threat ko, akala ko yun na yun.
Ngayon, halos wala na eh. Nakikita nyo naman, ina-upload ko naman yung mga death threat ko eh, diba? Yung iba, parang puputulin ko yung ulo mo, ganun. Yung iba, parang puputulin ko yung titi mo, papakain ko sa'yo. Ganyan yung mga salita ng mga tao sa akin eh. Sa totoo lang po, Okay, yung ibang yung ibang may death threat po sa'yo, kilala ko eh. Kaya minsan mini-message ko po sila eh. Pero ilan lang naman po yun. Sabi ko, huwag kayong... Kaya sabi ko, hindi Sabihin po mo yun. na lang, pakisuyo mo sa kanila, ituloy ka mo nila. Alam naman nila kung nasan ako eh. Wala nga lang ako sa Dom sa Viewpoint ngayon. Pero regularly, ako ay nasa Dom sa Viewpoint, sa Angono Rizal. Dom sa Viewpoint, sa Angono Rizal. Lunes hanggang Linggo, alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Nagla-live po ako mga bandang, pwede nyo akong tirahin mga bandang mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7, ganyan. Wala pa masyado maraming tao ron. Safe na safe kayo pag tinira nyo ako ron. Yeah. Pero dala kayo maraming bala, dala kayo maraming tao kasi pumapalag po ako. Para maliwanag hindi ako suicidal, hindi ako interesadong magpakamatay, hindi. Pumapalag po ako, so magdala kayo ng maraming tao at saka maraming bala. Kasi kung pupunta ako sa impyerno, isasama ko yung ilan sa inyo. Anong oras ka ba nagla-live, boss? Kasi minsan parang alternate ata, minsan hindi ka nakakapag-live na isang araw, ganun. Minsan iba-ibang oras. Minsan bobo lang talaga ako sa araw na yun, ganun. Ayoko naman sumalang sa inyo ng bobo ko kasi puta, kaya nga kayo nandito dahil sa taba ng utak eh. Tapos sasalang ako sa inyo ng bobo ko, nahihiya ako pag ganun. May mga ganung araw eh, yung parang pangit yung gising mo, ganun. Yung mga araw na parang nilalagnat-lagnat ka, ganun. Masama ang pakiramdam mo. May mga ganung araw, talagang, may mga araw lutang ka lang talaga, ganun. Yun, masasabi ko. May mga ganung araw. May mga araw naman, madalas, may inaasikaso akong personal na bagay. Kasi hindi ko naman hanap buhay itong social media, alam niyo naman na yun. So, meron ako inaasikasong personal na bagay. Yun. Yun lang po, boss. Yun lang po, boss, para makaakyat naman yung iba. Next time, akyat po ulit ako. Sinaulo ka talaga, brother. Oo, totoo yun. Totoo yun. Kaya nga natatakot ako mag-anak eh. Tangina, mababawasan tong putang inang angas at saka yung tapang ko kapag gananak. Natatakot ako ron. Tangina, magsusuot ka lang ng polo shirt, no? Tapos yung polo shirt mo, checkered. Kung hindi man checkered, stripes, gano'n. Tapos nakatakin yun sa pantalon. Tapos yung pants mo, regular na maong na lang, gano'n. Tapos yung sapatos mo, regular na gamusa na lang, gano'n. Tapos wala na angas. Wala na, may anak na, game over na. Putang ina, tatakot talaga ako. Natatakot ako ron, putang ina. Takot talaga ako ron. What if tirahin na kita? Sige, tutuwad na ba ako? Bukas, nasa Domsa na uli ako. Mamayang gabi, nasa Domsa ulit na. Nasa Domsa na uli ako mamaya. So, kung gusto nyo akong tirahin, andyan ako sa Domsa. Nasa Domsa lang ako. Lagi ako nasa Domsa. Nasa Domsa Viewpoint, ang Honor Rizal. Dala kayo madaming tao, dala kayo madaming bala. Pumapalag po ako. Ulitin ko, pumapalag ako. Sige, go. Follow-up question. Meron pa? Wala na, boss. Para makaakyat naman yung iba. Next time, akyat ako ulit sa live mo. Sige. Salamat po. Okay, muna siguro. Thank you very much, sister. Bye-bye. Okay. Good morning sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako ay mag-e-enjoy muna dito sa lugar na to. Makikipagkwentuhan ng masarap sa aking mga kaibigan. Good morning, everybody. I love you all.